Isa sa mga sundalong namuno sa naganap na Oakwood Siege at Manila Peninsula standoff, si Senador Antonio Trillanes IV. Matapos ang 7 taong pagkakakulong, siya'y pansamantalang napalaya. Paano ang kanyang naging buhay sa loob ng kulungan at ano ang kanyang mga kasagutan sa mga isyung ipinupukol sa kanya? Isa siya sa mga namuno sa grupong Magdalo sa naganap na Oakwood Mutiny. This government has been selling arms and ammunition dun sa mga kalaban ng bayan. Nag-walk out sa sariling paglilitis para pangunahan ang tinaguriang Manila Peninsula standoff. Si Senator Antonio Trillanes IV. Sinampahan ng kasong rebelyon at kudeta si Trillanes at ang iba pang military officers dahil sa mga nasabing pag-aaklas. Makalipas ang humigit kumulang 7 kalahating taong pagkakakulong, nakalaya siya sa bisa ng Proclamation 75 na ipinagkaloob ni Pangulong Noynoy Aquino noong Disyembre. Kamusta ho yung buhay niyo sa loob ng bilangguan? Doon po sa bilangguan, we were able to establish a routine. The past 7.5 years, there's so much to do. Even during the times na napakahigpit, to the point na pati yung electric pan sa selda namin dun sa ISAP, kinuha, pati lahat, and we were just placed there in isolation sa bawat selda. July 27, 2003, kasama ang 321 sundalo, sinakop ng grupong Magdalo ang Oakwood Hotel sa Makati para raw ipahayag ang pagkadismaya ng grupo saan nila ilaganap na katiwalian sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nung na-assign po tayo sa Navy ako naman, when I was assigned sa barko, iba't iba ho nakita namin doon. Nasaksihan namin, And every time nag-uusap-usap kami ng mga classmate ko, we share yung iba't ibang experiences naman nila sa Army, sa Air Force. So, then, doon lang yon. It was just lingering there. So when I had the opportunity to write about them, I wrote about them. 2002 nang maglabas ng pag-aaral si Trillanes tungkol sa katiwalian daw sa Philippine Navy, maging sa bidding process sa ahensya. Pumunta ako mismo kay GMA. I presented all these problems 2 weeks before we went out sa Oakwood. Diba? Dahil, we went through channels and the commander-in-chief herself. Pero-send namin yung problema. Just for us to know kung she will do something about it or she's part of it. And the fact that she didn't lift a finger and in fact, pinadetain pa kami. Sabihin namin sa inyo, this is not a kudeta. Bakit ang simpleng mamamayan magkaroon ng problema? Kaya niyang sabihin ang kanyang damdamin kung ano yung nasa loob niya. Kami ba walang karapatan para sabihin yan? Ito na raw ang naging mitya ng pag-aaklas ni Trillanes laban sa Administrasyong Arroyo. So that was your way para magsumbong sa taong bayan? Ultimately, the chain of command ends with the people. Because sovereignty, according to the Constitution, which everybody keeps on claiming that they adhere to, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang panig ni dating Pangulong Arroyo, pero hindi sila sumasagot sa aming mga tawag. Binuo ni dating Pangulong Arroyo ang Feliciano Commission na naglalayong suriin ang grievances ng mga sundalong sumama sa mutiny. Sa pinal na report nito, inirekomendang sampahan ng kasong kudeta sina Trillanes. Gayunman, iginiit niyang hindi nila hangad na mapatalsik ang dating administrasyon sa naganap na Oakwood Mutiny. Wala akong sinasabing hindi siya plinado. Pero ito ba plinano na tipong several years back na ganito talagang well executed? Hindi ganoon. But definitely, ang sasabihin ko doon, hindi siya ginawa to overthrow GMA. Habang nililitis ang kanilang kaso noong 2007, ginulat nila ang lahat nang mag-walkout sila sa mismong korte at dumiretso sa isang hotel sa Makati. We're calling on the people
to join us in this activity and movement for change. Naganap ang tinaguriang Manila Peninsula Standoff. Dito ipinanawagan nila ang pagbaba sa pwesto ni dating Pangulong Arroyo. Thus, we make this fateful step of removing Mrs. Macapagal Arroyo from the presidency and undertake the formation of a new government. Nung nag-umpisa na hong sumugod ho yung mga sundalo po natin sa Manila Pen, ano ho yung nasa isip nyo nun? Kayo ho ba natatakot pa? May takot pa ho ba nun? May pangamba pa? One reporter came up to me and said, "Sir, they will kill us, save us," parang ganon. Then, doon ko na nakita na while siguro kami we were willing to die, pero we're not willing to have these people killed. So, right then and there, sabi ko, let's stand down. Muli silang inaresto at kinasuhan ng panibagong kaso ng rebelyon. Sa kabila ng pagkakapiit sa bilangguan, nagdesisyon si Trillanes na tumakbo sa pagkasenador noong 2007. Panglabing-isa si Trillanes sa pagkasenador noong 2007 elections. Because of what happened in 2003, na-detain kami. Hindi na kami makapag-serve sa taong bayan. So, the only way for us to revalidate yung ano na yun, yung kung gusto pa ng tao magserbisyo kami sa bayan, was to present it directly to the people. And we can only do that through the elections. Sa loob ng 3 taon, nakapaghain ng 300 panukalang batas si Trillanes. 18 rito ang naisabatas. Pero isa sa isyong ibinato sa kanya, ang pagiging isa sa pinakamagastos na senador kahit nakakulong ito. Mahigit 17 milyong piso ang naitalang gastos si Senator Trillanes mula January 1 hanggang December 31, 2008. Naitala rin dito na mahigit 200,000 piso ang nagamit para sa kanyang local travel. Humigit kumulang 1 milyon naman ang nagastos ng kanyang mga staff sa local and foreign travels. Yung office ko naman, even though I'm detained, it's a functioning office. So, lahat ng senador were allocated around 200,000 plus transportation allowance every month. Every month. Ngayon, that translates to around 600 pesos a day in gasoline and vehicle maintenance for all the service vehicles of the office. Pumupunta sila sa akin every day eh. Noong nakaraang buwan, napalaya si Trillanes. Isang usapin na humakot ng kwestiyon at pagpuna. Ngayon, yung amnesty, sa palagay ko, it is misplaced. Bakit? Kasi ang tungkulin ng military under the Constitution does not include taking over government. And they committed a crime. And ang amnesty assumes na hindi na uulitin ito. Kung hindi nyo makikita yung reformang hinahangad nyo na dati pa dito sa bagong administrasyon, will you be willing to lead another OCOD or Manila Pen or Hindi na po, no? Kasi ganito. I am in this position right now as an elected senator who can freely serve, ano? And alay namin itong administration nito. Kung merong kung nalilihi sila ng landas, we can always talk to them directly. May pagsisisi ho ba, Senator Trillanes, sa lahat ho ng mga pinasok nyo, ng desisyon nyo? Without sounding gloating, you know, wala akong pinagsisisihan. Dahil it's how I look at life in general. I take things as they are, positive or negative. Negative, you learn from it. Yung positive, you try to savor it. Sundalong naghangad daw ng reforma at pagbabago si Senador Trillanes. Pero marahil, isang malaking debate kung naging tama ba o hindi ang mga paraang ginawa upang iparating ang mensahe at hangaring ito. Sa kabila nito, nagtiwala ang mga nagluklok sa kanya bilang isang pampublikong opisyal. Sa iginawad na kalayaan at pagkakataon, ang magampanan niya ng maayos ang tungkulin ng may pagtalima sa wasto at naaayon sa batas, ang inaasahan sa kanya ngayon ng publiko. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.